What is up everyone, and this is Kuya Jerps again and welcome to my vlog. Pag-usapan natin ngayon kung maganda ba dito sa North Carolina as your starting state. Bago ka, pwedeng wala ka pa dito sa Amerika, pwedeng nasa Philippines ka pa or ibang bansa and hindi mo pa napapag-decide kung saang state mo gusto. So guys, tulungan ko kayo and syempre dahil nandito ako sa North Carolina, bubuyuin ko kayo na ito ang piliin yung state. And yun lang. Tara guys, explain ko sa inyo kung bakit. So bagong lahat, ano bang meron dito sa North Carolina guys? Ngayon, yung knowledge nyo, anong alam nyo? Di ba wala? Wala naman nakakaalam ng state na to guys. Hindi naman to masyadong sikat. Di tulad ng California, Florida, Nevada. Yun lang yung mga alam nating state Pero kung titignan mo, merong 50 states and North Carolina, hindi siya masyadong nababanggit, no? Kasi nga, hindi siya sikat. Parang hindi natin alam kung anong meron dito. So, North Carolina, nandito siya sa part ng Amerika. Tingnan guys, pakita ko sa picture. So, itatakil natin sa video to about weather, cost of living, kung ano ba mga hayop meron dito, delikado ba dito, maganda ba mag-raise ng family? Mahal ba mga bahay? Tapos, ayun lang guys. Mag-iisip pa ako ng pwede nating itackle. So for now, pupunta muna akong zoo. Maganda daw doon. And tara guys, samahan nyo ako. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna yung pormahan ko ngayon guys. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. So question, Kuya Jerps, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit mukha kang anito? Guys, ang lamig dito ngayon in Fahrenheit, 32. Sa Celsius, hindi ko alam. Mga 1 degrees or -1 siguro. So guys, yun ang weather dito. Hindi maintindihan tuwing summer, which is June to August. Sobrang init. Parang Pilipinas. Pag alis mo ng apartment, yung mukha mo parang sinasauna. Tapos pagka-autumn naman, minsan sobrang lamig tulad ngayon, November, no? Kaya balot na balot kami ng jacket. Sobrang lamig. Start pa lang ng Ano daw? Start pa lang ng November pero nakapangginaw na kami. Sobrang lamig. Oh, sobrang lamig. Yun nga. Pero hindi pa yan winter, guys. It's not officially winter. Ang winter start dito, Disyembre hanggang January. Okay? So yun guys, hindi maintindihan yung weather dito. Kahapon mainit, ngayon malamig. So kung sanay ka sa ganyan, para sa'yo na tong state na to. So ayun na nga, kasama na natin ang mga sangkatropahan at tayo ay pupunta sa North Carolina Zoo. Tignan natin kung ano mga kahayupan ang meron doon. At ito syempre ang maganda dito sa Amerika kapag ikay nagta-travel dahil napakalaki ng mga kalsada dito guys. So lahat ng mga naka-sports car dito or trip mo lang mag-drive, ang sarap talaga mag-drive dito guys. Let's go! So yun nga mga chong, nandito na tayo sa North Carolina Zoo and isa to sa mga pinaka malaki na natural habitat zoo in the world. So guys, about the weather. Dito sa North Carolina, hindi masyadong extreme, no? Pag summer, hindi siya sobrang nakakasunog ng balat. Pag winter, wala masyadong snow. Pag nag-snow dito guys, parang phenomenon. Sa bundok, merong snow, pero sa city, wala masyado. Tsaka guys, huwag kayo pipili ng state na napakakapal ng snow. Ang hirap. Pili kayo yung saktuhan lang kasi pag makapal yung snow, lahat sarado, nakaka-depress and mahal ang bill. So nga guys, nandito na tayo, sobrang lamig, no? Ang lakas pa ng hangin. Wala daw lion, giraffe at rhino. Nilalamig guys. Sa Manila Zoo meron pero dito nagtatago sila. Pero yun nga, ang topic natin, North Carolina. So guys, cost of living, mura dito. 1,600, 1,800 luxury 2-bedroom apartment na yun. Guys, yung kapatid ko sa California, 1 bedroom, 2.5.
One bedroom, 2.5. Saan nakakita nun? Dun lang yun. About taxes, 7% ang taxes dito guys. Pero yun nga, dahil mura yung cost of living. Siyempre, yung sweldo, hindi rin ganun kataas, no? So guys, dito sa North Carolina Zoo, nasa Africa kami. Hati siya eh, Africa, North America, tapos may isa pa. And then 2026, may Asia. So, malamig ngayon, halos lahat ng African animals nakatago. Baka magkasakit lamigin. Walang lion, walang rhino, walang elephant, walang giraffe. Ano ba yan? $20 ang entrance mga chong. Kaya kung pupunta kayo dito, wag malamig. So mamaya, baka bumawi kami doon sa North America, mga panlamig siguro ng mga hayop. May polar bear daw doon eh. Yun nga mga chong, kapag hindi medical field yung work mo, most likely mga $15 to $20 per hour ka dito. Gas prices, mura lang. Mga $2.5 to $3 per gallon. So okay na rin siya guys kung gusto mo lang mag-start din, starting state. Wala ka pa dun talaga sa main state na gusto mo. And, problema lang dito guys. Yung mga tao sa ibang state naglilipatan dito. So expect mo tumataas na rin cost of living and yung mga presyo ng mga bahay. Siyempre guys, gusto natin magandang bahay. Expect mo around 350 to 400 matinong bahay na yan. Bahay guys ha. So ewan ko lang sa ibang state. Pero dito guys, ganon ang i-expect mong presyo ng bahay. So yun nga guys, maraming tao mula sa ibang state naglilipatan dito. Meron ako nakita mga bahay 5 years ago. Parang ano lang siya, 200, mga ganon, 250. Tapos ngayon ang presyo, 500, 400. Anak ng tipaklong, ang laki ng tinaas, no? Tapos yung mga apartment dati, 2 bedroom na maganda, 1 to 1.3. And then nung nag-influx na yung mga tao, naging normal na is 1.6 or 1.8. So yun ang negative effect guys. Kung maraming tao mula sa ibang state na naglilipatan dun sa isang state. Lifestyle naman tayo guys. So North Carolina, sabi nila retirement state daw to. So ano ibig sabihin nun? Most likely boring guys. Wala masyadong ganap. Marami akong workmate na umaalis dito sa state na to and lumilipat sa iba. Kasi guys, wala masyado talagang ganap. Yung pinakamagandang mall dito, Raleigh area. Wala guys, ang pangit. Walang mabibili. Tapos, yung pinakamalaking mall daw, sa North Carolina, nasa Charlotte pa. Eh, nasa Raleigh ako, mga 2 oras yun. So yun guys, tapos ang aga nagsasara ng mga store dito. 7 or 6 p.m. Sarado na, wala masyadong nightlife. So yun lang guys, kung mahilig kayo lumabas-labas, more on ano dito, nature. Pero kung gusto nyo yung mga ganap-ganap, wala dito. O yan guys, Mountain Lion. Sa California, marami niyan. Dito sa North Carolina, wala na yan sa wild. Dito lang sa zoo meron. Kasi pinagpapatay na nila lahat ng wild cougars dito. Pag naka-encounter ka niyan sa wild guys, most likely dead bull ka. Mga tao naman guys, very diverse dito. Halos lahat ng lahi meron dito. Mabait naman. So, wala kang magiging problema. Meron din Filipino community. Siyempre kahit saan nakakalat tayo. Tumawid lang ako dyan sa kabila, may makikita na akong Pinoy dyan eh. So ayun, ano pa ba? Jollibee. Pinakamalapit na Jollibee dito guys, Virginia pa. Pupunta pa kayo sa ibang state kasi wala sa North Carolina mismo. Kung gusto mong maraming Jollibee tungkol sa California, kahit saan ka pumunta may Jollibee.
At iyon na nga, wala naman yung mga major animals dito and wala ring polar bear. Ewan ko kung bakit, nilagnat yata. So eto na, dito na magtatapos ang ating North Carolina Zoo Tour. Shopping. Nandito pala ako guys sa Meben Outlets kung gusto niyo mga shopping. Pakita ko lang sa inyo. Kita nyo guys, wala masyadong tao. Ito na yung isa sa mga pinakabonggang shoppingan dito sa North Carolina. Hindi siya kasing bongga nung tulad sa ibang state like California. Napunta na kasi ako doon guys. Sobrang jam-packed doon. Pero dito ka, sakto-sakto lang. Kita nyo, walang tao. Hindi masyadong maraming mabibili. Pero kung saktuhan ka lang din kasi mag-shopping, pwede na sa ito. Pero kasi kung pupunta ka sa iba, may kukumpara mo talaga dito. Yun ang problema guys pag nasa retirement state ka. Yung buhay mo pang retire na talaga. Kasi wala masyadong ganap talaga dito, lalo na pag bata ka pa. Expect mo pag pumunta ka sa something, maraming pwedeng gawin. Wala. Lots guys. Pero kung masaya ka na sa mga simpleng bagay, nature, para sa ito. Kasi muna, ang kulit mo naman. Ayun nga guys, siksikan pa kami dito sa sasakyan. Pero wala na ako na shopping kasi pagka nabili mo na lahat ng gusto mo, kahit saan ka pumunta, wala ka na mabibili. 8 na sapatos mo, dahil mo pang jacket. Isa lang naman ginagamit mo para sa lahat. So kung okay ka na dun guys, okay talaga dito sa North Carolina. Pasensya na kayo guys, ganito muna yung itsura ko kasi nasa kotse kami. At pupunta kami sa restaurant at kakain muna kami. Hindi ko na na-vlog yung iba sa zoo. Nakatago naman yung mga hayop. Mga daga lang yung nakita namin. Walang lion, walang gorilla, rhinoceros, elephant, lahat na malaki wala. Polar bear na lang. Wala pa. Grizzly bear meron. Ang laki pala nun. Pag naka-encounter ka nun, guys, sure ball, Deadpool ka. Pero, yun nga, wala. Mas maganda pa sa Manila Zoo. Pero siguro dahil malamig lang. Siguro pag pupunta kayo guys sa zoo, dapat mga spring, yan. Medyo dapat mainit-init para hindi nagtatago yung animals. Guys, alam niyo yung sinasabi kong kahit saan may Pilipino. Maliit lang tong Raleigh, North Carolina. Nung pumunta lang kami sa restaurant, nakita kagad namin yung mga friends namin. Galing sila... Snow. Saan nga ba sila galing? Blowing rock. Boone. Blowing rock. Mga snow dun guys. Di pa ako nakapunta dun. Pero At least di kayo nila. maganda dito sa North Carolina. Chong, pakita ko lang tong kinakain ko. At ayun na nga guys, kumain muna kami dito sa Habibi Grill and itong meal natin is around $15. So ganyan guys yung mga presyuhan ng mga restaurant dito. Kagastos kayo at least $10 pataas for a nice meal. Guys, yan yung sasakyan ng friends namin. Kita niya naman, may mga ebidensya pa ng snow. Dito guys sa North Carolina, kung gusto mo ng snow, pupunta ka lang sa bundok, may snow na. Siguro from Raleigh. 3 to 4 hours ang mga bundukin para makakita ng snow. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi masyadong nag-i-snow dito sa city. Pero may chance guys, may chance. Mag-a-announce sila pag mag-i-snow. So guys, pasensya na. Ako'y nakatulog na kahapon. And hindi ko na napagpatuloy yung vlog ko kasi sobrang inantok na ako. Tulog na rin ako pagdating ko sa bahay. So yun nga. About dun sa North Carolina Zoo, sobrang laki niya. So kung pupunta kayo doon, dapat mga 8:00 and at least 9 AM nandun na kayo. Matatapos kayo ron 3 to 4 PM kasi 4 PM sarado na rin. And ano pa ba? Dito sa North Carolina, maraming greenway guys. Ang tawagin nila greenway, yun yung pathway na ang pwede lang bikes, mga tao, bawal yung motorized vehicle. E-bike pwede, wag lang yung sobrang bilis. So, connected yon sa mga bahay, apartment.
So, kung gusto mo mag-jogging, mag-sports ka doon, okay lang. Maraming ganun dito sa North Carolina. Guys, more on nature ang mga trip talaga ng tao dito. So, kung ganun yung mga trip mo, para sa'yo talaga tong state na to. So guys, about travel, maraming travel dito. Kasi usually, pag nasa West Coast ka na, puro doon ka na lang pupunta eh. Hindi ka na mapupunta dito sa East Coast. So, kung bago ka dito guys sa US, puntahan mo na lahat dito kung dito ka napadpad sa North Carolina. Kasi nandito yung Washington DC, 3 to 4 hours lang ang travel or 5 hours. Basta ganun guys, Washington DC, pwede masasakyanin yan. Tapos, kung gusto makita si Trump, punta ka doon. Yung White House, doon din yun. Tapos, pwede ka rin pumunta sa Virginia. Yun nga, mag-Jollibee ka doon. 2 oras. New York, malapit lang din. Gusto mo ng Iceland? Direct flight, guys. Mula dito sa North Carolina, sa Reykjavik. Gusto mo makakita ng Northern Lights? Pagkakataon mo na. Kung nandito ka sa East Coast, yun, magbuka ng flight to Iceland. Mas malapit to sa Europe, yata. And, ano pa ba? Yun lang guys, basta maraming pwedeng gawin dito. And, so, maganda siya talaga for a starting state ng pag magmamigrate ka. No? Kaya yung iba napapamahal na rito, ayaw na umalis kasi maganda, matitino yung kausap yung mga tao, mababait, hindi masyadong dangerous, though yung ibang city. Siyempre, kahit saan naman eh. No? Pero dito guys, Raleigh, Durham area, masaya, maganda dito, maganda ang Filipino community. Filipino store, konti lang, pero okay na rin. Ayun lang guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, just like and subscribe kay Kuya Jerps and see you in my next video.